Itigil mo na ito, Talia. Wala ka na magagawa sa nakatakda sa'yo. Kayong wala nang magagawa sa gagawin ko sa inyo. Talia, huminahon ka. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ang nakita't narinig mo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang katotohanan. Wala na kayong dapat ipaliwanag pa. Mukhang nagkakaintindihan na rin naman tayong lahat dito. Naiintindihan na natin ang isa't isa. Alam na natin ang kulay ng bawat isa. Pakiusap, Talia. Huwag kang magpalamon sa galit. Masisisi mo ba ako kung galit naman ang gusto kong matikman? Matapos niyo akong palamunin ng walang hanggang kasinungalingan. Ngayon ko lang din napagtanto na ganito pala kasarap ang galit. Walang kasing sarap. Kaya yun ang ipapatikim ko sa inyo. Tikman niyo kung paano magalit ang anak ng isa. Wag! Wag! Taon 1,001. Siquijor. Sa isang malawak na dalampasigan ng Siquijor, mga bandang 6:30 ng gabi, dumating ang bangka na sinasakyan ni Natalia at ng tiyo niyang si Pancho. Nauna itong bumaba at isa-isang kinuha sa kanya ang ilan sa mabibigat niyang mga gamit. Nilibot muna ng kanyang paningin ang buong paligid. Ngunit nang mapadako ang kanyang mata sa isang matayog na puno, siya ay natulala at nanigas ang buo niyang katawan. Doon nakita niya ang isang babae, nakaitim mula ulo hanggang paa. Ang balat nito'y parang nilamon ng apoy. Bumubuka-buka sa mga pirasong naglalantad ng madilim na buto mula sa ilalim. Namumula ang mata nito, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tila naglalagablab na sugat na wala ng pag-asang gumaling. At ang mas nakakakilabot, sa buo niyang katawan, libu-libong bangaw ang nag-uunahang sumiksik sa nabubulok niyang laman, gumagapang, umaaligid at bumubulwak mula sa mga biyak ng kanyang balat. Nanigas si Talia sa kanyang kinatatayuan, sumikip ang dibdib at saglit na napatigil ang paghinga. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata, hindi lang sa gulat kundi dahil sa matinding hilakbot. Pakiramdam niya'y nanunuyo ang kanyang lalamunan at bumigat ang paligid na parang nilamon siya ng mismong anino ng punong kinatatayuan ng nilalang. Ngunit bago pa siya tuluyang matangay ng takot, may boses na humila sa kanya pabalik sa realidad. Talia, nagugutom ka na ba? May tindahan tayong madadaanan doon. Baka gusto mong kumain muna. Mahaba-haba pa kasi ang lalakarin natin. Baka gutom ka na. Ayos lang po ako. Saka hindi pa naman po ako nagugutom. Sigurado ka ha? O sige, pero baka may gusto ka pa ring bilhin sa tindahan. Magsabi ka lang sa akin ha? Salamat po, Tiyo Pancho. Pagkatapos noon, siya naman ang sunod na bumaba sa bangka, dala ang maliit na bag na kanyang bitbit, at muli niyang nilingon ang pinanggalingan ng mahiwagang babae kanina. Nagtaka ang dalaga dahil hindi niya na yon makita. Nawala rin sa isip niya ang nangyari nang maglakad-lakad sila ng kanyang tiyo. Hindi maiwasang mapangiti ni Talia nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng sariwang hangin. Ngayon lang siya nakalanghap ng ganito kalinis na hangin, hindi tulad ng hangin na puno ng polusyon na lagi niyang nasasagap sa Maynila tuwing papasok sa universidad. Sumakay na sila ng tricycle at nang makarating sa isang kakahuyan, doon sila naglakad ng mahigit kalahating oras bago narating ang mahabang tulay na kailangan din nilang lakbayin para marating ang kanilang baryo. Bahagyang nanginig ang mga binti ni Talia habang tumatawid sa naturang tulay.
Kahit nakakapit na siya sa magkabilang hawakan, hindi niya maiwasang mawalan ng balanse dahil sa paggalaw noon na anumang sandali ay parang bibigay sa labis na kalumaan. Nag-alala rin siya para sa kanyang tiyo na mas maraming bitbit kesa sa kanya. Tito, ayos lang po ba kayo? Wala na po bang ibang daan dito? Parang delikado po kasi. Tapos, ang bibigat pa niyang mga dala ninyo. Ay, sanay na ako rito, Talia. Huwag ka mag-alala. Ganito lang talagang tulay na to, pero hindi ka naman mahuhulog dito. Basta, dahan-dahan lang ang paglalakad, ha? Sa umpisa lang yan, masasanay ka rin. Araw-araw po ba kayong dumadaan dito? Oo, ito lang naman kasi ang daan para makapunta kami sa bayan at makapangisda. Wala nang ibang madadaanan dito. Kaya sinasabi ko sa'yo, masasanay ka rin pag nagtagal ka na. Hindi na nakapagsalita pa si Talia. Siguro nga ay naninibago lang siya, lalo na't unang beses niya pa lamang makainkwentro ng ganitong klaseng tulay. Nang malampasan nila yon, naglakad pa muli sila ng mahigit kalahating oras. Halos sumuko na ang kanyang mga paa. Sa bahaging yon ng lugar ay wala ng mga tricycle, kaya wala rin silang pagpipilian kundi ang maglakad. Saglit na pinahinto ng tiyo Pancho niya si Talia, saka inabot sa kanya ang face mask. Noon lang niya muling naalala ang babala nito bago pa sila bumiyahe. May kakaibang sakit na lumalaganap sa baryong yun. Hindi basta sipon o trangkaso, kundi isang salot na mabilis makahawa at dumarating na parang anino sa gabi. Wala raw nakakaalam kung paano ito kumakalat, pero ang alam ng lahat kapag tinamaan ka, hindi ka na makakabangon pa. Mabilis niyang isinuot ang maskara, sinabayan ang kanyang tiyo at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating nila sa komunidad, bumungad agad ang nakapanlulumong katahimikan. Walang tao sa labas, walang bumabati, walang kahit anong ingay maliban sa dagundong ng sarili nilang mga paa na tumatama sa lupa. Dati-rati, sa ganitong oras, may mga matatandang nagkukwentuhan sa bangketa, may mga batang naghahabulan at may mga asong nagpapagala-gala. Ngunit ngayon, wala na. Para bang nilamon na ng sakit, hindi lang ang katawan ng mga tao, kundi pati ang mismong espiritu ng buong baryo. Nilingon niya ang mga kabahayan sa buong paligid. Sarado ang karamihan. May ilan pang may nakasabit na makakapal na kumot sa bintana. Wari hinaharangan hindi lang ang hangin, kundi ang mismong tingin ng kung sino man na maaaring sumilip mula sa labas. Pero ang mas nagpagapang sa kuryosidad ni Talia ay ang mga bahay na bukas ang bintana. Hindi dahil sa tapang ng may-ari, kundi dahil sa nakabiting mga dahon at mutya na pinagdugtong-dugtong sa mga bintanang yun. Ayon sa kanyang tiyo, yun daw ang proteksyon na ginawa mismo ng kanilang mga kababaryo bilang pantaboy sa anumang salot na nagdadala ng sakit o kamalasan. Kung tawagin ito sa kanilang lugar ay Aldora, isang makalumang pantaboy umano sa mga banta o panganib na magmumula sa labas. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit ng karamihan doon, kahit hindi na sigurado kung epektibo pa ba ito sa panahon ngayon, lalo na sa epidemyang naghahari sa kanilang lugar. Nang makarating sila sa bandang dulo, bumungad sa kanya ang lalaking nakasuot ng lumang salakot na tila kanina pa naghihintay sa kanila. Nakasuot din yon ng face mask at sa tabi nito ay may bahay na pawid na tila bagong ayos pa lamang. Sa lahat ng bahay na nadaanan nila, ito lang ang nakita niya na pinakamalaki.
Ibinalik niya ang tingin sa lalaking naghihintay sa kanya. Lumapit yun kay Talia at siya ay niyakap. Ikaw na ba si Talia? Opo. Ang laki mo na anak, at ang linis din ng iyong balat. Halatang alagang-alaga ka ng Tiyo Pancho mo sa syudad. Natutuwa akong lumaki kang malusog at maganda. Salamat po, Itay. Ah, tamang-tama, nakahanda ng mga pagkain. Halina kayo sa loob. Opo, salamat po. Hindi niya na alam kung ano ang sasabihin sa kanyang ama sapagkat bahagya siyang naninibago rito. Ang laki na kasi ng pinagbago nito kumpara doon sa litrato na laging ipinapakita sa kanya ng kanyang Tiyo Pancho. Mula raw kasi nang ipanganak siya, agad siyang ipinadala sa syudad para makaiwas sa gulo na nagaganap noon sa kanilang lugar. Ang Tiyo Pancho niya ang nagpalaki at nakasama niya sa Maynila. Taon-taon naman itong umuuwi rito sa probinsya para kumustahin ang kanyang mga magulang. Samantalang siya naman ngayon pa lamang bumalik sa kanilang lugar. Ang huling beses na nasilayan niya ang kanilang baryo ay noong bata pa siya, bago pa tumuntong sa elementarya. Ngunit 1 buwan lang din ang kanyang itinagal doon dahil ayon sa kanyang mga magulang, hindi pa raw ganap na natatapos ang kaguluhan noon. Kaya kinakailangan din nilang bumalik agad sa syudad. At pinagpatuloy niya na nga ang kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo. Kaya sobrang nanibago talaga siya sa pakiramdam nang masilayang muli ang kanyang magulang na hindi niya nakasama sa kanyang paglaki. Dati-rati sa sulat lang niya nakakausap ang mga ito, ngayon ay kaharap niya na. Ngunit tila mayroong kulang. Wala ang kanyang ina. Balita niya, isa raw ito sa mga tinamaan ng kakaibang sakit. Kaya alam niya na makikita niya rin yon maya-maya. Pagkapasok nila sa loob, doon lang sila nagtanggal ng face mask at dumiretso na sa kusina. Nakita niyang nakahapag na roon ang mga pagkaing iniluto ng kanyang ama para sa kanila. Marami-rami akong inihandang putahe. Tapos bumili na rin ako ng mga prutas at panghimagas kanina sa bayan. Alam kong malayo pa ang biyahe nyo kaya siguradong gutom at pagod kayo. Ubusin nyo lahat yan, ha? Tay, nasan po pala si nanay? Hindi po ba siya sasabay sa ating kumain? Ay, ang totoo kasi niyan, anak, medyo lumala ng sakit ng nanay mo. Hindi na siya nakakatayo at nakakapagsalita. Bahagya na lang din kung bumukang mga mata niya. Buti nga, nakaluwas kayo kaagad dito. Kahit papano ay naabutan mo pa rin siyang buhay. Pero di ba po, noong nakaraang linggo ang sabi niyo nakakalakad pa siya, at siya pa nga mismo ay nagsabi na dalan ko raw siya ng mga pagkain na sa syudad lang makikita dahil gusto niya raw matikman. Oo, tama ka anak. Kaso mabilis lumala yung sakit na dumapo sa kanya. Sa loob lang ng 1 linggo, naging ganun na siya kaagad. Kahit yung mga naapektuhang kapitbahay at kamag-anak natin sa labas, ganun na rin ang sitwasyon nila ngayon. Marami nang nanghihina rito at bumagsak ang katawan. Sayang naman po. Pasensya na kung ngayon lang po ako nakauwi, Tay. Tinapos ko pa po kasi yung exam namin. Ano ka ba? Huwag mong alalahanin yun. Dapat lang na inuuna mo pa rin ang pag-aaral. Lalo na sa panahon ngayon, hindi na maganda nangyayari dito sa baryo natin. Kung ano man ang mangyari, gusto ko na maganda ang buhay mo sa syudad. Ayaw niyo po bang sumama sa akin, Tay? Pati na rin po si nanay. Baka sakaling doon, gumaling pa siya. Hindi na anak, malabo nang makabiyahe ng malayo ang nanay mo. Ako naman, ayaw ko nang iwan itong lugar na ito. Dito ko na gustong tumanda at mamatay. Mahirap intindihin pero hayaan mo. Ipapaliwanag ko rin sa iyo ang lahat. Mabuti pa siguro ay kumain na muna tayo bago pa lumamig itong mga niluto ko.
at sabay-sabay na nga silang umupo sa hapagkainan. Ang ama na mismo ni Talia ang sumandok ng pagkain para sa kanya. Isang matamis na ngiti naman ang kanyang iginanti rito. Labis-labis ding naninibago sa kanya ang kanyang ama. Hindi ito makapaniwala na lumaki siya ng ganoon kaganda. Napakalayo kasi ng itsura niya nung siya ay bata pa. Medyo mataba siya noon, kayumanggi ang kulay ng balat at kulot pa ang buhok. Pagkatapos nilang kumain, sinamahan siya ng kanyang ama sa kwarto para makita ang kanyang ina, si Aling Lusing. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng amoy. Isang matapang, umaalingasaw na singaw ng panis na dugo at nabubulok na laman. Halos masuka ang dalaga pero hindi pa yon ang pinakamalala. Nang masilayan niya ang kanyang ina, tila may kamay na pumiga sa kanyang sikmura. Hindi niya ito matingnan ng diretso. Hindi na kasi yun mukhang tao. Ang balat nito ay parang iniwang nabubulok sa ilalim ng araw. Puno ng malalalim na butas, kasing laki ng holen na parang nginatngat ng kung anong hayop mula sa loob palabas. Pero ang mas nakakakilabot, sa bawat butas noon, tila may maliliit na matang nakasilip, gumagalaw, pumipintig at nagpapalinga-linga na parang may sariling pag-iisip. Napaatras si Talia, nanginginig ang kamay at buo niyang katawan. Pero hindi pa roon nagtatapos ang tila bangungot na kanyang dinatnan sa kanyang pag-uwi. Nangingitim na ang balat ng kanyang ina, wari na lason ng kung anong sumpa. Ang mga kuko at labi nito ay kulay berde, parang unti-unting kinakain ng amag. Lagas na ang malaking bahagi ng buhok nito. Ang mga natira naman ay nanlalagkit, manilaw-nilaw at nakadikit na sa anit na wari na aagnas na. Hindi lang yun, ang kaliwang mata ng kanyang ina ay namamaga at halos lumuwa na sa sobrang laki. Ayon sa kanyang ama, hindi na yon naipipikit, kaya tuwing may langaw o alikabok na dumadapo roon, lumuluha na lamang ito, ngunit hindi na makaiyak ng totoo. Ang buong akala ni Talia, yun na ang pinakamalala. Ngunit nang lapitan yon ng kanyang ama, marahan nitong ibinuka ang bibig ng kanyang ina. Napaduwal si Talia nang makita niya yon. Sa loob ng bibig nito, sa gilagid at sa ilalim ng dila, mayroong gumagalaw na maliliit na uod, nangingislap sa madilim na laway, nagsisiksikan at gumagapang papunta sa lalamunan. Para silang mga buhay na sinulid na bumabalot sa gilagid, bumabaon sa laman at sumisiksik sa pagitan ng natitirang ngipin. Napapikit na lamang si Talia at napahawak sa kanyang sikmura. Hindi niya na kinakaya ang kanyang nasasaksihan. Hindi na rin niya magawang lumapit pa sa kanyang ina. Hindi niya na kayang tingnan ang babaeng minsan nag-aruga sa kanya. At ang pinakamasakit, kahit buhay pa ito, alam niyang wala na itong kakayahang magsalita. Gustuhin man niyang yakapin sa huling pagkakataon, hindi niya na rin magawa dahil kailangan din niyang mag-ingat para sa kanyang sarili. Hanggang sa naalala niya ang ginawang paghawak ng kanyang ama sa labi nito kanina. Tay, hindi po ba nakakahawang sakit ni nanay? Kasi parang hinawakan niyo po siya kanina. Hindi naman nakakahawang sakit na ito, anak. Napatunayan na rin yan ng iba pa nating kamag-anak at mga kapitbahay. Kahit ilang beses nilang hinawakan at niyakap ang mga mahal nila sa buhay na nagkasakit ng ganito, wala namang masamang nangyayari sa kanila. Sa palagay namin, sa ibang paraan dumadapo ang sakit na ito, at yun ang hindi namin alam kung papaano.
Paano po kayo nakakasiguro na hindi kayo mahahawak kapag hinawakan niyo siya? Dati akala namin ay lubha itong nakakahawa, kaya nung unang beses itong kumalat, may ilang pamilya na hindi hinahawakan ng kanilang mga mahal sa buhay. Dinala rin ang mga may sakit sa malayong lugar para hindi makapanghawa. Pero sa hindi malamang dahilan, dinapuan pa rin ang ilan sa mga kaanak nila kahit malayo na sila. Doon namin napag-alaman na hindi nalilipat sa tao ang sakit na ito kahit hawakan mo ang biktima. Sa ibang paraan siya kumakapit. Hindi namin alam kung sa hangin ba, kung sa pagkain, o kung sa ano paman. Pero isa lang ang nasisiguro namin. Patuloy pa rin itong kumakalat at bawat araw may bagong tao na kinakapitan nito. Hindi niyo po ba sinubukang dalhin sa manggagamot si nanay? Isa lang ang kilala naming albularyo sa kabilang bayan. Ngunit kahit siya ay wala rin nagawa. Hindi rin niya alam ang lunas sa sakit na ito, kaya karamihan dito sa atin, iniuwi na lang ang kanilang pamilya dahil wala ring silbi ang pagdayo nila sa kabilang bayan. Pare-pareho lang din ang kinahantungan nila. Namamatay pa rin sila oras na dumating na sila sa huling yugto ng sakit. Ano po yung huling yugto? Kapag nagsuka na ng insekto at bulate ang biktima, doon na rin ito mamamatay. Base sa obserbasyon namin, inaabot ng 3 linggo bago sumapit yun sa may sakit. 2 linggo pa lang ngayon ang nanay mo, kaya baka huling linggo niya na susunod. Sayang at hindi mo na siya naabutang malakas. Maaga siya ng hina at bumagsak ang katawan. Hindi na iwasang malungkot ni Talia sa sinabing yun ng kanyang ama. Nakita niya rin ang pamumuunang luha sa gilid ng mga mata nito. Lumapit itong muli sa kanya at hinagod ang ulo niya gamit ang isang kamay. Marami tayong kailangang pag-usapan. Alam mo na rin siguro ang tungkol sa atin. May mga sinabi na ba sa'yo si Tio Pancho mo? Mga azakul daw po tayo. Lahing mambabarang. Tama ka, anak. Habang maaga pa, kailangan malaman mo na ang lahat. Lalo na't nasa wastong edad ka na ngayon. Ito na ang panahon na hinihintay namin. Kaya halika, samahan mo ako. Hindi na siya nakasagot pa at sumama na lamang sa kanyang ama sa paglabas ng silid. Ngunit bago pa man nila tuluyang isara ang pinto, isang sulyap pa ang iginawad niya sa kanyang ina. At doon, halos mapako si Talia sa kanyang kinatatayuan. Muli niyang nasilayan ang babaeng nakaitim sa kabila ng bintana. Ngunit ngayon, hindi lang yon basta sumilip. Nakadungaw ito sa madilim na bahagi ng kwarto at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang apoy. Nawala lamang ito sa kanyang paningin nang isarado na ng kanyang ama ang pinto sa silid. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang dito. Dinala siya ng kanyang ama sa isa pang silid na nasa dulo ng pasilyo. Unang tapak pa lamang ni Talia sa loob, naramdaman niya na agad ang hangin na tila nakulong doon ng matagal na panahon. May taglay na amoy rin ang kwartong yun, pero hindi naman masakit sa ilong. Mula nang matapos ang gulo rito, hindi na nabuksan ang silid na ito. Ngayon na lamang ulit. Kailangan mo rin kasing makita ang mga nandito para mas lalo mong maunawaan ang mga sasabihin ko sa iyo. Iginala ni Talia ang paningin sa buong paligid. Tumambad sa kanya ang lumang mga sandata at patalim na nakasabit sa may gilid. Karamihan ay may mga bakas pa ng dugo na tila natuyo na. Sa kabilang bahagi naman, may mahabang lamesa kung saan nakatambak ang mga garapon, lumang kandila, mga medalyon at iba pang mga kagamitan na hindi niya maunawaan kung para saan. Sa ibang bahagi, sumalubong din sa kanya ang mga lumang litrato ng mga tao na may takip na pulang likido ang mga mata. Bakit niyo po ako dinala rito, Tay? Ano po ang meron dito?
Dito nakatambak ang malalim na kasaysayan ng ating pamilya. Po? Anak, nasa tamang edad ka na. Kaya nang hawakan ng katawan mo ang kapangyarihan ng ating angkan. Sa susunod na linggo, may munting pagsasalo na gaganapin dito sa ating tahanan. Yun ang araw kung kailan ipapasa namin sa iyo ang sagradong kapangyarihan ng ating angkan. Para hindi ito tuluyang maglaho sa kasaysayan. Ikaw ang magiging bagong tagapangalaga ng ating tribo at magpapalawak nito sa hinaharap. Ako lang po ba talaga? Wala po ba akong makakasama? Kaunti na lamang ang populasyon natin dito sa baryo. Nasa mahigit 200 na lamang tayo. Dahil din sa sakit na kumakalat dito, mas lalo pa tayo nababawasan araw-araw. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kailangan maipasa na namin sa iyo ang kapangyarihan. Yun na lang ang maipapamana namin sa iyo. Handa ka bang tanggapin yon, anak? Makasaysayan ang gabing ito para sa atin. Nauunawaan ko po, Tay. Nabanggit na rin po yan ni Tio Pancho sa akin. Ang gusto ko lamang pong malaman ay kung papaano niyo yun ipapasa sa akin. Ano pong proseso ang gagawin? Malalaman mo lang yon sa itinakdang araw. Pero huwag kang mag-alala. Hindi yun magiging masakit. Wala kang sakit na mararamdaman. Pagkatapos nilang mag-usap doon, muli silang bumalik sa silid ng kanyang ina. Nagpalipas na muna sila ng ilang oras habang hindi pa siya inaantok. Ilang beses niya ring sinubukang kausapin ang kanyang nanay. Ramdam niyang gising pa ito at bahagya rin itong lumilingon sa kanya, pero hindi na yon nakakapagsalita at hindi na rin niya maibuka ang kanyang bibig. Kahit matipid ng ngiti ay hindi na rin nito magawa. Talagang hirap na siya sa kanyang sakit. Nung malakas-lakas pa siya, ilang beses ko siyang kinumbinsi na dalhin kay Mang Teban, pero ayaw niyang makinig. Nakita niya rin kasi ang sitwasyon doon. Punong-puno ng pasyente ang bahay nung albularyo, halos siksikan na. Yung mga namatay naman, doon na rin itinatambak, nasa kabilang kwarto lamang. Sobrang hirap ng kalagayan nila roon, kaya ayaw talaga magpadala ng iyong ina. Hanggang sa lumala na rin ang kanyang kalagayan. At kahit gustuhin ko man ngayon, hindi ko na rin siya madadala sa kabilang bayan. Hindi nakakayanin ang kanyang katawan. Si Mang Teban po ba yung albularyo roon sa kabilang bayan? Yung kumarga sa akin nung huling punta ko rito? Oo, siya nga yun. Buti at naaalala mo pa. Gusto ko rin po sana siyang mabisita. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Pancho bukas para masamahan kang pumunta sa kanila. Pero mag-iingat ka lang dahil siguradong magulo at marumi ngayon sa tirahan nila. Huwag mong kalilimutan na magsuot ng proteksyon sa bibig, ha? Opo, Tay. Pero, Tay, meron pa pala akong nais itanong sa inyo. Ano yun, anak? Ano po ba talagang nangyari nung sanggol pa lang ako? Anong klaseng kaguluhan po ba yung nangyari dito? At bakit kailangan niyo akong ilayo? Ay, mahabang kwento, anak. Saka ko na lang siguro ipapaliwanag sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay ang ritual ng pagsasalin. Yun muna ang pagtutuunan natin ng pansin. Hindi na muli pang sumagot ang dalaga. Tinabihan na lang muna niya ang ama sa isang silya, saka sila parehong sumulyap sa kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na rin siya rito at nagtungo naman sa sarili niyang kwarto. Doon ay naabutan niya ang kanyang Tio Pancho na nag-aayos ng kanyang kama. Naayos ko na lahat dito. Tapos, nailagay ko na rin sa aparador yung mga damit mo. Ikaw nang bahala kung may gusto ka pang baguhin dito, ha? Salamat po, Tio. Ay, bukod pala sa kwarto ng nanay mo, nilagyan ko rin ng aldora itong bintana mo, kaya hindi ko na sinarado. Pero magtakip ka pa rin ng kumot kapag matutulog ka na. Huwag na po kayo mag-alala, Tio. Sige po, ako na pong bahala rito. Salamat po ulit. Ay, sige. Pagkalabas ng lalaki, agad niyang kinandado ang pinto. Sinuong niya ang dilim ng kwarto at nagtungo sa may bintana.
Balak niya na sanang isara yun, ngunit nakita niya ang mga aldorang nilagay ng kanyang tito. Hindi siya naniniwala na makakatulong ang mga proteksyong yun sa kanilang tahanan, kaya't mas minabuti niyang isara na lamang ang bintana. Ngunit bago niya pa man magawa yun, isang matalim na tunog ang tumama sa kanyang pandinig. Bigla siyang nagulat nang makita ang uwak na dumaan sa harap ng bintana. Ang mga mata nito ay itim na parang walang kaluluwa, at ang balahibo ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Agad itong dumapo sa isang sanga ng puno. Ang mga pakpak nito ay patuloy sa paghampas. Nagdudulot yon ng malamig na hangin sa buong paligid. Naglabas yon ng nakapangingilabot na huni. Ang tunog ay parang alulong ng hayop sa gabi. Mabagsik, mabangis at nakakapangilabot. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng takot nang bumuka ang bibig ng uwak at mula roon kumawala ang hindi mabilang na bangaw. Nagmadali siyang isara ang kanyang bintana, ngunit naririnig pa rin niya ang paghuni ng uwak. Matagal at paulit-ulit, wari nagbibigay yon ng babala. Dahil doon, hindi na niya alam kung paano pa siya makakatulog. Kinabukasan, magkasamang naglakad si Natalia at Pancho sa gitna ng tahimik at makulimlim na kalsada. Mula nang kumalat ang misteryong sakit, hindi na nasikatan pa ng araw ang lugar. Para bang bumaligtad ang langit sa kanila. Muli silang nagsuot ng face mask habang dala niya ang pasalubong na ibibigay para sa albularyo na si Manteban. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, natanaw nila sa di kalayuan ang isang matandang lalaki na may kasamang 2 binatilyo. May bitbit na bayong ang mga ito na naglalaman ng mga halaman at iba pang kasangkapan sa panggagamot. Nagulat sila dahil nandito na rin pala si Mang Teban. Maging ito ay nagulat nang makasalubong ang Tito Pancho niya. Agad naman siyang ipinakilala rito ng kanyang tiyuhin. Ikaw na ba yan, Talia? Grabe, ang laki mo na. Lola Teban, nako, papunta pa naman kami sa inyo. Kaso, hindi ko akalain na pupunta rin pala kayo sa amin. Madalas talaga ako magpunta rito sa inyo para kumustahin ang lugar nyo at makipag-ugnayan sa iyong ama. Siya na kasi ang tumatayong pinuno ng inyong tribo. Kaya kami ang lagi nag-uusap kapag may mahalagang pagpupulong na ginagawa rito. Lalo na sa epidemyang ito. Mabuti naman po kung ganon. Tamang-tama, dala ko nga pala yung mga pasulubong na ibibigay ko sa inyo. Nako, at nag-abala ka pa talaga. Maraming salamat, Iha. Bumalik na sila sa bahay kasama ang matanda, pati ang 2 kasama nito. Pinakain muna nila ng agahan ang 2, pagkatapos ay isinama niya si Mang Teban sa likod ng kanilang bahay, at doon sila nag-usap. Naupo ang matanda sa isang silya, habang siya naman ay pumwesto sa duyan. Natatakpan ng tolda at pinagtagpi-tagping yero ang likod ng bahay nilang yon, kaya malabong may makapasok pa ring hangin na maaaring magdala ng sakit. Marami silang napag-usapan ng matanda, mula sa mga personal nilang buhay hanggang sa mapunta sila sa nakaraan. Dito na rin niya naitanong kung may alam ba ito sa kaguluhang nangyari sa kanilang lugar noong siya ay sanggol pa lamang. Nauunawaan ko kung bakit hindi yun maikwento sa iyo ng iyong ama, Iha. Masyado nga naman kasing masakit ang mga nangyari. Bakit? Ano po ba talaga nangyari? Nagkaroon ng digmaan dito noon, kung saan nakalaban ng inyong tribo ang isa pang makapangyarihang tribo ng mga mambabarang na galing naman sa ibang lugar. Sila ang tribo Bulaong.
Nais kasi nilang sakupin itong buong lupain ninyo dahil noong mga panahong yon, nandito ang lahat ng mga tanim, langis at iba pang kasangkapang kailangan nila para mapalakas palalo ang kanilang kapangyarihan. Maraming pag-aaring yaman ang lupain niyong ito noon, kaya naman ganoon na lang katindi ang inggit sa inyo ng kabilang tribo. Marami silang pinatay rito. Halos malagas ang inyong angkan. Yun din ang dahilan kung bakit kaunti na lamang ang populasyon nyo ngayon. Maraming mga nasawi rito at nagbuwis ng kanilang buhay para may pagtanggol ang inyong lupain. Ibig sabihin, kabilang din po sina Ama sa mga lumaban noon? Tama ka. Kaya hindi mo masisisi ang iyong ama kung bakit kinailangan kanyang ilayo rito. Dahil nga sila ni Lusing ang pangalawa sa pinakamataas noon sa inyong tribo. Isang malaking banta sa kabilang panig ang sanggol na kanilang isinilang. Naniniwala sila na pagdating ng araw, ikaw ang hahawak ng kapangyarihang taglay nila, pati na rin ang buong lupain ito. Kaya naman bukod sa lugar na ito, nais ka ring kunin ng kabilang tribo. Kaya bago pa mangyari yon, inutusan na ng iyong ama si Pancho para ilayo ka rito at dalhin sa syudad. Sa ganoong paraan ka lamang mapuprotektahan ng iyong ama. At hindi lamang yon, dahil din sa digmaang yon, namatay ang iyong lola. Siya ang pinuno ng inyong tribo, ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kasama siya sa mga napaslang. Napakasama naman po pala nila. Kaya nga may hinala ako na hindi pa sila tuluyang nauubos sa panahon ngayon. Malakas ang kutob ko na may natira pa sa kanila at ngayon ay gumaganti sila muli rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinasabi ng aking kutob na maaaring isa sa mga bulaong ang gumagawa nito sa inyo. Maaaring silang gumawa ng sakit na ito para ikalat dito sa lugar ninyo. Mukhang nag-ipon lang sila ng lakas at panahon para mabalikan kayo. Kung tama nga po ang hinala ninyo, paano natin sila mapipigilan? Unti-unti nang nauubos ang lahi namin ayon kay tatay. Araw-araw din po may bago raw na dinadapuan ng sakit. Nasa 18 ka na, tama? Sapat na ang iyong edad para gisingin ang dugo ng pagiging mambabarang sa iyong katauhan. Sa susunod na linggo, gaganapin dito sa inyong lugar ang sagradong ritual ng pagsasalin. Ikaw ang pinakabata ngayon. Ikaw lang din ang may pinakamahabang buhay. Kaya ikaw ang itinakdang humawak ng kapangyarihan ng inyong lahi. Kapag po ba naipasa na sa akin yung sinasabi nyo, makakatulong po ba ito para pigilan ang pagkalat ng sakit at mapagaling ang mga kababayan namin? Tama ka, Iha. Dahil nga bata pa ang iyong katawan at kaluluwa, mas malakas ang magiging bisa ng kapangyarihan sa iyo kumpara sa aming matatanda na. Mambabarang lang din ang pwedeng kumontra sa kapwa mambabarang. Kaya nasa iyong mga palad na kasalalay ang kaligtasan ng lahat. Bakit naman po sa susunod na linggo pa kailangang gawin? Bakit hindi po ngayon? Para mapagaling ko na ang mga tao rito, lalo na ang nanay ko. Gusto ko pa siya makasama at makausap ulit. Sa susunod na linggo pa kasi muling darating ang kabilugan ng buwan. Yun lamang ang hinihintay nilang lahat dito bago isagawa ang ritual. Napabuntong hininga na lamang si Talia. Hindi tuloy niya maiwasang mag-alala para sa kanyang ina. Kakayanin pa kaya ng katawan nitong maghintay hanggang sa muling pagsapit ng bilog na buwan? Gagaling pa kaya ang kanyang ina? Nanlumo na lamang ang dalaga sa kadismayadong napayuko. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng mahimbing na pagtulog ni Talia, bigla siyang nagising dahil sa kakaibang ingay sa kanyang tabi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makitang nakabukas na ang mga bintana. At nakatayo sa harap noon ang babaeng nakaitim na pinamumugaran ng malalaking bangaw. Kasunod noon
ang biglang paglipad ng uwak sa loob ng kanyang silid. Lumikha ito ng nakakapangilabot na ingay at nagpaikot-ikot sa loob ng kanyang kwarto. Saglit na nagsisigaw si Talia. Nagpaulit-ulit pang umikot ang uwak sa kanyang kwarto bago ito muling lumipad papalabas. Kasunod noon ang biglang pagbukas ng pinto na muli niya pang ikinagulat. Tumambad sa harapan niya ang kanyang ama. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. "Talia, anak!" Doon lang humupa ang kanyang takot. Napansin niya rin na tila ang bilis maglaho ng misteryosong babae, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. "Anak, ang nanay lusing mo." Ha? Bakit po? Dali-dali siyang tumayo at sumunod sa kanyang ama. Pagtungo nila sa kwarto ng kanyang ina, nakita niya kung paano ito sumuka ng pagkarami-raming gagamba. Ang bibilis kumilos ng mga insektong yun, kung saan-saan pumupunta at lumulusot palabas ng bahay. Si Pancho naman ay panay ang hampas ng walis sa bawat gagambang kanyang madaanan. Ang iba ay pilit nitong tinatapakan para pigilan ang kanilang pagkalat. Pagkatapos magsuka ng gagamba ni Lusing, ilang sandali lang ay bulati naman ang iniluwa nito. Dikit-dikit at nagkukumpulan ang mga yun. Para silang bola sa tindi ng pagkakadikit sa isa't isa. At pagbagsak ng mga ito sa sahig, doon sila naghihiwa-hiwalay at mabilis na gumagapang. Tumulong na rin sa pagpalo ang kanyang ama. Lahat ng gagamba at bulating isinusuka ng ina ay kanilang pinapalo at tinatapakan bago pa makawala at makapunta sa mga sulok. Si Talia naman napalabas ng pinto at doon na lang siya nanatili habang pinapanood ang kalagayan ng ina. Para siyang papanawan ng ulirat tuwing makikita kung paano labasan ng hindi maubos-ubos na gagamba at bulate ang bibig ng kanyang inang si Lusing. Sa pagkakataong yon, narinig din niya ang boses nito. Sumisigaw at dumadaing na tila nahihirapan na rin sa sariling kalagayan. Tila nanumbalik ang lakas nito nung mga oras na yun para lang maisuka ang mga nagpapahirap sa kanyang loob. Nang huminto ang pagsusuka ng naturang babae, mabilis nitong hinabol ang hininga, saka unti-unting lumingon ang mga mata sa kanya. Nakita ni Talia ang pagguhit ng lungkot at panghihinayang sa mukha nito. Talia! Anak! Bago pa ito muling makabuo ng salita, tumirik na ang mga mata nito at bumagsak ang katawan sa kanyang kama. Nahinto naman sina Pancho at Mang Dalmasyo sa kanilang ginagawa. Sabay nilang nilapitan ang babae at sinubukan itong gisingin o kalabitin. Pero hindi na yun gumagalaw. Wala na ring tugon o reaksyon na ibinibigay ang katawan nito. Nanlumo ang buong pamilya nang mapagtantong wala na si Aling Lusing. Binawian na ito ng buhay dahil sa sakit na nananalasa sa kanilang lugar. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang hagulgol nila Pancho at Mang Dalmasyo. Si Talia naman ay napako na lang sa kanyang kinatatayuan habang nakatanaw sa ina niyang wala ng buhay. Nais man niyang umiyak, ngunit walang luha na bumubuhos sa kanyang mga mata. Gulat na gulat pa rin siya at halos hindi maproseso ang mga nangyayari. Hindi niya alam kung paano magluluksa. Gulong-gulo ang kanyang utak. Bakit sa ganitong paraan pa kailangang magtapos ang buhay ng kanyang pinakamamahal na ina?
para sa kaligtasan na rin ng marami, napagpasyahan nila na ilibing ang katawan ni Lusing sa likod mismo ng kanilang bahay. Nagtulungan sina Pancho at Mang Dalmasio sa paghuhukay ng malalim na libingan. Pagkatapos ay si Talia naman ang nagbalot ng puting kumot sa katawan nito. Sa tingin mo ba may pag-asa pang gumaling si Ate Lusing kung nadala natin siya kay Mang Teban? Wala pa akong nababalita ang gumaling at nabuhay mula sa sakit na ito. At kung sakaling dun siya natuluyan, siguradong itatambaklan din sa kabilang silid ang kanyang katawan, kasama ng mga nabubulok na bangkay doon. Ayokong mangyari yun sa ate mo, Pancho. Kaya naman, bilang asawa niya, gusto ko na nandito rin lang siya sa tabi nating lahat. Mabuti na rin dito siya na maalam, sapagkat ayokong malayo siya sa atin. Nabalitaan ko kay Aling Bebang kanina, mahigit 50 katao na raw ang dinapuan ng sakit na ito magmula nung isang araw. Pati si Mang Delfin meron na rin. Triple ngayon ang dami ng mga nahawa kumpara nung mga nakaraang linggo. Mukhang uubusin na talaga tayo ng sakit na ito. San ba nagmumula ito? Kung tama nga ang hinala nating lahat na mambabarang din ang may kagagawan nito, sino naman kaya yun? Yan ang kailangan nating malaman. Kaya dapat maganap na ang pagsasalo. Si Talia na lamang ang pag-asa natin. Matanda na ako. Hindi nakakayanin ng katawan ko na labanan pa ang kapangyarihan ng kung sino mang mambabarang na gumagawa nito. At hindi rin sapat ang aking lakas at kaalaman para labanan ng kahit na sino. Si Talia lang talaga nakikita kong makakapagligtas sa atin. Pero nag-aalala rin ako sa kanya. Kahit maging matagumpay ang ritual ng pagsasalin, paano naman niya hahanapin ang salarin nagpapakalat ng sakit na ito? Paano niya lalabanan ng nilalang na hindi niya nakikita? Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka lamang sa propesiya, Pancho. Oras na maisagawa natin ang ritual ng pagsasalin kay Talia, wala na tayong magiging problema. Hindi ba, anak? Saka lumingon ang matanda sa babae. Opo, Tay. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas ang natitira nating angkan. Hindi ko po kayo bibiguin. Nung araw ding yun, bumisita si Mang Teban sa kanila para makiramay. Nakita ni Talia kung paano umiyak si Mang Dalmasio sa balikat nito habang patuloy namang tinatapik ng matanda ang likod ng kanyang ama. Maraming salamat sa pagdalaw, Mang Teban. Hindi ko pa rin kayang tanggapin na wala na si Lusing. Magpakatatag ka, Dalmasio, kahit para na lang sa anak mo. Nakatagpo nga pala ako ng pansamantalang lunas. Nagagawa nitong pahabain ng ilan pang mga linggo ang buhay ng mga pasyente ko sa aking tahanan. Bukas na bukas ay dadalhin ko yun dito upang magamot din ang mga kababaryo ninyo. Para kahit papaano'y mapahaba pa natin ng ilang linggo ang buhay nila habang naghahanap ng permanenteng lunas sa epidemyang ito. Kaunting araw na lang din po ang hinihintay namin para sa ritual ng pagsasalin kay Talia. Umaasa kaming siyang tutuldok sa epidemyang ito, gaya na nakasaad noon sa propesiya. Ayon sa propesiya ng aking ina, may isang makapangyarihang nilalang daw ang tatapak dito sa aming lupain at sa kanya magsisimula ang malaking pagbabago. Naniniwala ako na si Talia na yon. Siya ang magdudulot ng malaking pagbabago rito at makakapagpagaling sa ating mga kalugar. Umaasa rin ako na malalagpasan niyo ang suliraning ito. Basta't lakasan mo lang lagi ang loob mo, Dalmasio. Marami na kayong pagsubok na nalampasan. Hindi rito magtatapos ang lahat. Marami pong salamat, Mang Teban. Matapos makapag-usap ng dalawa, sunod namang bumisita si Mang Teban sa bawat kabahayan. Si Talia naman kasama pa rin ng kanyang amang si Dalmasio. Dahil wala naman siyang ginagawa nung mga oras na yon, ay sumama na rin siya kay Mang Teban. Kitang-kita ni Talia ang malalang kalagayan ng bawat biktima sa kani-kanilang tahanan. Ang iba, kagaya ng kanyang ina na hindi na halos makilala ang muka. Ang iba naman ay idinadaan na lamang sa pag-iyak ang nararamdaman, ngunit ang kanilang mga luha ay may kasama ng dugo.
Ang isang kababayan nila na si Mang Isko, putlang-putla na ang katawan dahil araw-araw nilalabasan ng dugo ang bawat butas nito sa katawan. Tuwing magdudugo yun, tila nagkakagulo naman sa loob ang maliliit na mata. Kapansin-pansin ding lumalaki pa ang mga ito na nagiging dahilan ng lalong paglaki ng mga butas. Ang ikalawang mata naman ni Mang Isko ay parang lobo na nawalan ng hangin. Nakalawlaw na sa mismong muka ng matanda at magkamali lang ng galaw ay baka tuluyan na yung matanggal. Bahagyang napaatras si Talia at napakapit sa kanyang sikmura. Pakiramdam niya ay para siyang masusuka. Mas malala pa ang lagay nito kumpara sa huling sandali ng kanyang ina. Sa isang tabi naman ay tahimik lang na umiiyak ang pamilya nito. Pagkatapos libutin ng matanda ang mga kabahayan, nagpaalam na sa kanila si Mang Teban at nangako na babalik bukas para dalhin ang pansamantalang lunas na kanyang nagawa. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Mang Teban. Maraming salamat, Dalmasyo. Ingat din kayo, lalo ka na, Talia. Salamat po. Habang paalis na ang matanda, nahagip na naman ng mata ni Talia sa di kalayuan ang uwak. Tila nakatanaw ito sa kanila. Nang madaanan ito ni Mang Teban, nagulat siya dahil biglang lumipad ang uwak at tila sumabay sa naturang albularyo. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ng dalaga. Nais niya sanang tawagin si Mang Teban pero masyado na itong malayo sa kanila. Nang hapon namang yun, habang pauwi si Talia sa kanilang tahanan, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na may bitbit na bayong. Mahaba ang puti nitong balbas. Ito ang unang lumapit at bumati sa kanya. Ineng, ikaw ba si Talia? Opo. Bakit po? Hindi mo na siguro ako natatandaan, ano? Ako nga pala si Aldo. Kaibigan ako ng tatay mo. Ganun po ba? Nabalitaan ko kasi na umuwi raw dito ang kaisa-isang anak ni Dalmasyo. Bakit pala nasa labas ka? At ikaw ang namitas na mga halaman dyan. Delikado at baka mahawa ka. Lalo't hindi pa natin alam kung paano dumadapo sa tao ang misteryosong sakit. May suit naman po akong proteksyon. Saka ako na mismo nagboluntaryo na gawin to para makatulong din sa amin. Ayoko naman kasi na wala akong ginagawa. Nako, mabait ka nga talaga. Tama ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Salamat po. Kumusta naman po pala kayo rito? Heto, babalik na ako sa kabilang bayan. Umuwi lang ako kanina para kumuha ng ilang mga gamit. Nakinamang Teban kasi ang asawa ko, kasama siya sa mga dinapuan ng sakit. Ay siya nga pala, nabalitaan ko nangyari sa nanay mo. Nakikiramay kami. Baka bukas o sa makalaway, personal din akong pumunta sa tatay mo para maipaabot ang pakikiramay ko. Maraming salamat po. Naglakad na ang dalawa habang patuloy pa rin sa pagkukwentuhan. Ang tagal mong nawala rito, iha. Balita ko'y inilayo ka raw dito para hindi ka madamay noon sa gulo, ano? Yun nga po ang naikwento nila sa akin. Oh, tama. Kahit ako hindi ko rin makalimutan ang pangyayaring yon. Dahil doon nasawi ang aking mga kapatid. Kasama sila sa mga lumaban at napaslang sa digmaan. Hindi talaga namin mapapatawad ang mga bulaong sa ginawa nila sa amin. Pwede po ba kayo magkwento ng nalalaman nyo tungkol sa digmaang yon? Ayaw kasi magkwento sa akin ni tatay dahil masyado raw masakit. Tapos si Mang Teban naman, kaunti lang din na naibahagi sa akin. Alam mo kasi, isa sa pinakamataas na miyembro noon ng kanilang tribo ay nahulog ang loob sa iyong ina. Pero hindi niya ito tinanggap dahil bukod sa magkabilang tribo sila, mas pinili niya pa rin ang tatay mo. Dahil doon nagalit ang kabilang panig at yon ang pinagmulan ng lahat ng gulo rito. Ganoon po ba? Hindi na nakapagsalita pa si Talia.
Marami pang ikinwento sa kanya si Mang Aldo. Karamihan sa mga yon ay taliwas sa mga ikinwento sa kanya ni Mang Teban. Nagtaka siya kung bakit magkaiba ang dahilan ng pinagmulan ng digmaan. Pero hindi na niya masyadong inusisa yun. Nakinig na lang siya ng tahimik sa mga kwento ng matanda. Samantala, pagsapit ng gabi, habang magkasama sa hapagkainan si Natalia at Pancho, naisipan niyang tanungin ang tiyo niya tungkol sa naganap na digmaan. Wala sa mga oras na yon ang kanyang ama dahil may mahalaga itong pinuntahan sa bayan. Wala rin ako masyadong matandaan sa nangyari noon. Paalis-alis kasi ako dito para makahanap ng lugar kung saan kami pwedeng lumikas. Hanggang sa utusan nga ako ng tatay mo na dalhin ka sa malayong lugar para hindi madamay sa gulo. Ang naaalala ko lang, may isang miyembro dito sa atin ang nagkaroon ng kasintahan mula sa kabilang tribo. Nagsama sila, di kalaunan nabuntis ang babae na ating kasapi. Ngunit imbis na panagutan siya ng lalaki, tinakasan lamang siya at iniwanan. Hindi matanggap ng ating mga katribo ang nangyari. Mahigpit kasing ipinagbabawal sa atin ang makipagtalik sa hindi nating katribo. Doon yata nagsimula ang gulo. Napaisip na naman si Talia. Hindi na naman kasi tugma ang impormasyon na kanyang nakalap. Noong sila pa ang magkasama sa Maynila, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maitanong ang tungkol dito. Ngayon pa lamang, at dahil kadugo naman niya ito, umaasa siyang ito ang mas nakakaalam ng tunay na nangyari. Ngunit dahil iba ang sinabi ng kanyang tiyuhin kumpara sa mga ikinwento ni Mang Teban at Mang Aldo, nagulo na naman ang isip ni Talia at hindi na alam kung ano ang kanyang paniniwalaan. Isang araw, sinikap niyang magtanong sa iba pa nilang kapitbahay na nakasalubong niya sa daan. Nagulat siya sa sinabi ng isang ale sa kanya. Ayon dito, nagsimula raw ang gulo dahil may isa raw silang katribo noon na tinangkang ibenta ang lupain nilang ito sa mga bulaong, kapalit ng maraming ginto. Dahil daw doon ay nagsimula ang sigalot sa isa't isa ng dalawang panig at nauwi sa madugo at malagim na digmaan. Hindi na mapalagay si Talia matapos yun marinig. Hanggang sa pag-uwi niya, yun ang laman ng kanyang isip. Hindi niya may pagkaila na tila may mali sa bawat kwentong kanyang natatanggap. Lahat ng kanyang napagtanungan, iba-iba ang sinasabi, iba-ibang bersyon ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ano ba talagang totoo? Nais sanang tanungin muli ni Talia tungkol dito ang kanyang ama. Pero bago niya pa yun malapitan at makausap muli, isang lalaki ang kumatok sa kanila at naghatid ng balita. Nagulat sila nang sabihin nitong patay na raw si Mang Teban. May lumabas daw na ahas sa kanyang bibig at mabilis daw itong binawian ng buhay. Hindi sila makapaniwala sa kanilang natanggap na impormasyon. Agad ding nagpunta ng araw na yon sa kabilang bayan sina Pancho at Mang Dalmasyo. Si Talia naman ay nagpaiwan na lamang muna dahil wala pa siyang ganang maglakad ng malayo at dumaan sa tulay na kanyang kinatatakutan. 4:00 ng hapon, mag-isang naglalakad si Mang Aldo sa Kakahuyan patungo sa kanilang lugar. Habang nag-aayos ng mga gamit sa dala niyang bayong, napansin niya ang isang malaking puno sa kanyang tabi. Umagaw sa kanyang atensyon ang malaking butas sa katawan noon, tila isa yung lagusan. Lagi niyang nakikita ang punong yon tuwing magagawi siya sa Kakahuyan. Pero sa tinagal-tagal na panahon, hindi pa niya nakita o nasilip kung ano ba ang mayroon doon. Hindi napigilan ni Mang Aldo ang tukso ng kuryosidad.
Pinasok niya ang malaking lagusan ng puno para silipin kung ano ang nasa likod ng punong yon. Hindi niya akalaing isang mahabang daanan ang kanyang tatahakin sa loob. Para itong isang kuweba na napapaligiran ng mga pader na yari sa kahoy, kaunting mga bato at mamasamasang lupa. Habang siya ay papalapit na sa bandang dulo, natanaw niya ang isang liwanag. Liwanag na nagmumula sa isang lampara, at mula sa liwanag na ibinibigay noon, unti-unti niyang naaninag ang mga nakadikit sa magkabilang pader. Litrato yon ng mga taong tila minarkahan ng pulang likido sa kanilang mga mata. Nagulat siya nang makita ron ang kanyang larawan na wala pang marka ng dugo sa ibabaw. Nakita pa niya ang iba hanggang sa mapagtanto niya na litrato yon ng lahat ng taong nakatira sa baryong kanilang pinagmulan. Napatda si Mang Aldo. Hindi kaya dito nang gagaling ang kakaibang sakit na kumakalat sa aming bayan? Anong mga litratong may mga marka ng dugo sa mata? Sila ang mga tinamaan ng sakit at namatay na. Ang mga wala pa, sila kaya ang mga bibiktimahin pa lamang? Kabilang, ay sandali. Ako ito Hindi pwede mangyari ito. Kailangan malaman ito ni Dalmasio upang mapigilan ang kung sino mang nandito. Natigilan siya sa pagbulong sa sarili nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa dulo. Hanggang sa nakita niyang gumalaw ang lampara, tila may nagbitbit dito at unti-unting lumalapit ang liwanag nito sa kanyang kinaroroonan. Habang papalapit, nakarinig siya ng mumunting pagaspas, tila pagaspas ng maliliit na pakpak. Pagkatapos, may boses na sumabay doon. Sino ang pangahas na nakapasok dito? Nagtaka si Mang Aldo. Boses yun ng isang lalaki. Yun na kaya ang nagpapakalat ng kakaibang sakit na yon sa kanilang lugar. Ngunit nang tuluyan na makalapit ang nilalang na may hawak ng lampara, doon gumuhit ang labis na pagkasindak ng kanyang muka. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ikaw? Nang sumunod na sandali, dumagundong na ang boses ng matanda sa buong paligid. Nakarating yun hanggang sa labas ng puno. Samantala, hingal na hingal naman si Pancho nang umuwi sa bahay. Malungkot niyang ipinahayag kina Talia ang bagong balita na nasagap nito mula sa labas. Sobrang dami ulit ng tinamaan ngayon ng sakit. Ayon kay Arcos Alban, nasa 50 na lang tayo mga hindi pa dinadapuan dito, habang ang iba, malubha na ang karamdaman. Ano? Bakit parang bumilis pa po yata lalo? Sobrang dami naman ng tinamaan. At dahil wala pa rin nakikitang lunas, mukhang malabo ring mabuhay ang mga tinamaan ng sakit. Kung hindi lang sana namatay si Mang Teban, madadalhan niya tayo ng pansamantalang lunas na nagawa niya. Kaso ang problema, nung namatay siya, kasama rin daw nalusaw yung mga gamot na naitimpla niya. Hindi na maganda nangyayaring ito. Sa susunod na linggo pa ang pagdating ng kabilugan ng buwan, pero marami nang tinatamaan ng sakit. Hindi pa ba natin pwedeng gawin ang ritual ng pagsasalin? Mas magiging matagumpay yon kung gagawin natin sa mismong kabilugan ng buwan. Kakailanganin natin ang enerhiya ng bilog na buwan para maging mas epektibo ang ritual. Pero wala na bang ibang paraan para magawa natin yon nang hindi umaasa sa enerhiya ng bilog na buwan? May isang paraan ako naaalala na nabanggit sa akin noon ni Ina. Pero hindi ako sigurado kung papayag ang ating mga kababayan. Bakit? Ano ba ang paraan na yon? Kailangan natin ng partisipasyon mula sa ating mga katribong malinis pa ang dugo at wala pang sakit. Kung 50 na lang tayong hindi pa tinatamaan dito, kailangan natin ng kahit 3 patak ng kanilang dugo na ating pagsasama-samahin.
Kung ganun ay gawin na natin. Wala akong nakikitang dahilan para umayaw sila. Lahat naman sila rito gusto matapos na ang epidemyang ito. Sige, samahan mo kung lumabas, Pancho. Ikaw, Talia, maiwan ka muna rito. Kailangan mong kumain at magpakabusog. Ngayon na natin gagawin ang ritual ng pagsasalin. Kailangan may laman ang iyong tiyan. Ano, handa ka na ba, anak? Handa na po ako, Itay. Kung ito na lang ang paraan para mailigtas pa natin ang baryo, handa po ako sa lahat ng pwedeng mangyari. Kung ganon, simulan na natin. Bago lumabas ng bahay ang dalawa, ipinagluto muna ni Pancho ng pagkain si Talia. Mahigpit ang bilin nito na ubusin yon ng babae para magkaroon siya ng sapat na enerhiya kapag isinagawa na ang ritual. Naiwan mag-isa si Talia sa kanyang kwarto. Nagsabi kasi ito na doon na lamang siya kakain. Bago nila isinara ang pinto ng kanyang kwarto, nakita nilang ginagalaw ng babae ang kanyang pagkain. Nagkatinginan ang dalawa at doon pa lang sila lumabas para isagawa ang kanilang misyon. 15 minuto lang ang nakalipas, bumalik na agad sina Pancho at Dalmasio. Wala silang daladalang dugo mula sa mga kapitbahay. Nag-ikot ang dalawa hindi para mangolekta ng dugo, kundi para imbitahin ang lahat sa palabas na magaganap sa gabing yun. Pagkabalik nila sa bahay, dumiretso sila agad sa kwarto ng babae at binuksan ang pintuan nito. Nakita nilang nakabulagta si Talia sa sahig at tila walang malay. Sa tingin mo, nakain niya kaya yung lason na nakalagay dyan? Kita mo ngang wala ng malay eh. Saka ubos din ang laman ng pinggan niya. Kaya malinaw na nakain niya rin ang lason. Ngayon, makakatulog siya ng mahimbing at hindi na niya mararamdaman ang masaklap na ritual na gagawin natin sa kanya. Kawawang bata. Wala siyang kamalay-malay na isang malaking kasinungalingan ang mga ipinarinig natin sa kanya kanina. Sa wakas, malapit na rin natin makamit ang tunay nating plano. Matagal na panahon nating hinintay to, Pancho. Nawala man agad si Lusing sa piling natin. Mas magandang biyaya naman ang magiging kapalit. Magkasama nilang binuhat ang walang malay na si Talia. Pagkatapos ay inilabas nila ito sa harap ng bahay. Bumungad sa kanila roon ang kanilang mga katribo na nasa kani-kanilang mga pwesto at tila naghihintay na sa kanilang paglabas. Itinali nila si Talia sa isang krus na gawa sa kahoy, pagkatapos ay hinubaran ng damit hanggang sa wala nang matirang saplot ang katawan nito. Sinimulan naman ni Mang Dalmasio ang ritual sa pamamagitan ng pagpinta ng makalumang kasulatan gamit ang itim na tinta at balahibo ng manok bilang panulat. Nang mapuno ng lumang kasulatan ang katawan ng dalaga, doon palang sinimulan ng tribo ang sagrado nilang panalangin. Sumabay na rin doon sina Pancho at Mang Dalmasio habang nakaluhod sa harap ni Talia. Mahigit kalahating oras silang umusal ng mga salita na sila lamang ang nakakaintindi bago isa-isang tumayo ang kanilang mga katribo at lumapit sa katawan ni Talia. Nilawayan nila ang kanilang mga daliri saka ipinahid sa babae. Isa-isa nilang ginawa yun hanggang sa malawayan na nilang lahat ito. Sa ikalawang bahagi ng ritual, inilabas na ni Pancho at Mang Dalmasio ang maliit na kalabaw na gagamitin nila bilang alay. Hinuli nila yon kanina sa kabilang bayan, pagkatapos ay pansamantalang ipinatago sa mga kapitbahay para hindi makita ng dalaga. Nagpupumiglas pa ang maliit na kalabaw habang tila umuungol para sa kanyang buhay. Maya-maya, ibiniti nila ito ng patiwarik sa harap ng kanilang mga katribo. Pagkatapos ay buong lakas na tinagpas ni Pancho ang ulo nito gamit ang isang palakol. Pinanood ng tribo kung paano bumuhos ang sariwang dugo sa malaking balde.
Nang mapuno ng dugo ng kalabaw ang balding yun, muling lumapit ang mga tao at isa-isang tinusok ng karayom ang kanilang daliri para patakan din yon ng kanilang dugo. 3 patak ang ginawa ng bawat isa. Nang makumpleto na muli ang bahaging yon ng ritual, magkasamang binuhat ni na Pancho at Mang Dalmasyo ang balde, pagkatapos ay ipinaligo sa katawan ni Talia. Muli silang lumuhod at umusal ng isa pang dasal. Sa 4 bahagi ng ritual, bahagyang nagkumpulan ang mga magkakatribo sa katawan ni Talia. Pagkatapos ay isa-isa nilang inihagod ang kanilang mga palad dito at ang dugo na kumapit sa kanilang mga palad ay ipinampunas nila sa kanilang mga muka hanggang sa pare-pareho na silang mabalot ng dugo. Para kumpletuhin ang sagradong ritual ng pagsasalin, inilabas na ni Mang Dalmasyo ang ginintoang patalim na namana pa niya sa kanyang yumaong ina. Ito ang pinakamalakas na sandata ng kanilang tribo. Ito rin ang magiging instrumento para maisalin sa kanila ang kapangyarihan sa loob ng katawan ng babae. Gaya ng ginawa nila sa kalabaw kanina, ibinitin din nila patiwarik si Talia sa kapupugutan ng ulo gamit ang patalim na yun. Hahayaan nilang bumuhos ang dugo nito sa isang lalagyan, pagkatapos ay isa-isa nila yung iinumin at pagsasaluhan. Oras na maubos nila ang dugo, doon lang matatapos ang ritual at maisasalin na sa kanila ang itinatago nitong kapangyarihan. Ngunit bago pa nila magawa yun, bigla na lang humangin ng malakas. Sa sobrang lakas, lumipad sa kanila ang mga tuyong dahon sa paligid. Nalipat doon ang kanilang atensyon at napatingin sa buong kapaligiran. Gulat na gulat ang buong tribo at sabay-sabay na napaatras nang makita kung sino ang nasa harapan nila. Isang babaeng nakaitim, sunugang muka, pula ang mga mata at may mabalasik na kaanyuan. Pinamumugaran din ng malalaking bangaw ang buo nitong katawan. Sino yan? Hindi ko alam. Sandali, nakakatakot naman. Biglang sumigaw ang mahiwagang babae. Isang nakakarinding sigaw na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Halos dumugo ang kanilang mga tainga sa lakas ng pagsigaw nito. Kasunod noon ang paghagupit ng kulog at kidlat mula sa kalangitan. Hindi nagtagal, bigla na ring dumilat ang mga mata ni Talia. Dito naman napalingon ang mga tao. Kitang-kita nila kung paano habulin ng babae ang kanyang hininga. Mababakas ang panghihinayang sa mukha ni na Pancho at Mang Dalmasyo. Ito na ang kanilang kinatatakutan. Nagising na ang babae bago pa man makumpleto ang ritual. Sa kanilang paniniwala kasi, hindi pwedeng magising ang alay hanggat hindi pa natatapos ang ritual. Oras na mangyari yun, kinakailangan nilang ulitin ang proseso mula sa umpisa. Talia! Habol ang hininga, sumigaw ng napakalakas si Talia. Ang mahiwagang babae naman sa kanilang likuran ay biglang naging mga bangaw at sunod-sunod na umatake sa lahat ng taong nakapalibot. Halos mabulunan ang bawat miyembro ng tribo sa bawat bangaw na pumapasok sa kanilang mga bibig. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang mga ito at nagsuka ng dugo. Gulat na gulat sina Pancho at Mang Dalmasyo sa nangyari. Nakita nila kung paano sumuka ng dugo ang kanilang mga katribo at sa bawat dugong lumalabas may kasabay yung alupihan, gagamba at ipis. Dahil doon nagtaka sina Pancho at Mang Dalmasyo.
Bakit sila lang ang tinablan? Bakit wala nangyari sa atin? Saka, ano ba ito nangyayari? Mga hangal! Ha? Talia? Bakit? Sa kalaban ninyo, parte pa rin ito ng palabas nyo. Nagkakamali kayo. Ako na may kagagawan sa lahat na nangyayari ngayon. Kaya humanda kayong dalawa. Sinadya ko talaga kayong itira dahil sa inyo ko ipaparanas ang pinakamalagim na parusang hanggang sa kamatayan ay mararamdaman ninyo. Talia, ano bang ibig sabihin nito? Bakit ka? Hindi pa ba malinaw ang lahat? Kung inakala niyong nahulog ako sa patibong nyo, nagkakamali kayo. Dahil kayo nahulog sa patibong ko. Akala niyo siguro nalason niyo ako ng pagkaing inihanda niyo sa akin kanina, no? Nung umalis kayo, alam ko nang may laso ng pagkain yon. Kaya naman inutusan ko ang isa sa mga alaga kong insekto. Pinapasok ko siya sa loob ng katawan ko at nang kainin ko na ang pagkain na may lason, siya ang humigop ng lason na yon. Kaya wala sa katawan ko ang lason na tinutukoy ninyo. Hindi ako ang nalason nyo. Talia, anak, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Parte ito ng ritual ng pagsasalin para sa ikabubuti ng ating angkan. Huwag na tayo maglokohan dito, tanda. Alam kong hindi ritual ng pagsasalin ang gusto niyong gawin sa akin. Balak niyo akong patayin para makuha niyo ang kapangyarihang ipinasa sa akin ng tunay kong ina. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Ako ang tunay na gumawa ng sakit na ito. Ako ang nagpakalat ng nakamamatay na sakit dito para puksain kayong lahat. Sa akin nang galing ang epidemyang ito. Ha? Ikaw ang mambabarang na gumawa nito sa amin? Akala niyo ba hindi ko pa alam ang lahat? Nung bata pa lamang ako, alam ko na ang bahong tinatago niyo. Hindi ang tribo Bulaong na pinagmulan ko ang nagpasimula ng digmaan, kundi kayong mga tribo Azakul. Hindi ba't yun naman ang totoo? Na ang baryong ito ay dating pagmamay-ari ng mga Bulaong, pero sinira niyo ang payapa nilang pamumuhay. Dahil sa inggit niyo sa taglay naming kapangyarihan, isa-isa niyong pinagpapaslang ang aming mga miyembro sa patagong paraan. Nilagasan niyo kami ng maraming bilang para hindi kami makalaban ng patas sa inyong hukbo. At anong ginawa niyo pagkatapos nun? Pinaslang niyo rin ang aming pinuno. Walang iba kundi ang aking lola. Natatandaan niyo pa ba kung paano nagmakaawa ang mga magulang ko noon sa inyo? Lalo na sa inyong dalawa ni Lusing. Hindi ba't matapos nila magmakaawa, ako ang hiningi niyong kabayaran kapalit ng kapayapaan? Sanggol pa lamang ako noon at wala pang kamuang-muang. Noong una hindi yun matanggap ng mga magulang ko, pero di kalaunan. Naisip nilang sumunod sa inyong kasunduan para sa ikatatahimik ng lahat. Kaya kahit labag sa loob nila, ibinigay nila ako sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Pinaslang nyo pa rin sila, pati ang natitira naming mga katribo. Hanggang sa masakop nyo na itong lugar at kayo na naghari dito. Inangkin nyo ang lupa at yaman namin, pati na rin ang katungkulan ng mga magulang ko. Pero isang malaking pagkakamali ang ginawa ninyo. Dahil bago pa ako ibigay sa inyo ng aking ina, nagsagawa na siya ng ritual para ipasa sa akin ang kapangyarihan nila. At ang kapangyarihang ito ay kusa lamang lumabas sa aking katawan nang ako'y makatuntong sa tamang edad. Habang lumalaki ako noon, palaging nagpapakita sa akin ang aking ina at siya nagsabi sa akin ng lahat. Ipinakita niya sa akin sa pamamagitan ng panaginip ang buong pangyayari sa nakaraan. Siya rin ang tumulong sa akin para maisagawa ang planong ito. Ang babaeng nakaitim na nagpakita sa inyo kanina, siya ang aking ina na walang awa niyong sinunog at pinaslang. Ibig sabihin, matagal mo na palang alaman lahat? Pinaikot mo lamang kaming lahat dito? Tama ka, tanda. Bago pa man ako pumunta rito, lihim ko nang kinausap ang alaga kong uwak. Sa kanya ko ay pinadala ang sakit na aking ginawa para lang sa inyong mga Azakul. Naglakbay siya rito sa baryo para ikalat ang sakit na yon. Naisip kong gawin yon para pagbalik ko rito, kaunti na lamang kayo at hindi na ako mahihirapang ubusin ang inyong lahi. Talia, hayaan mong ipaliwanag namin ang lahat. Mali ka ng pagkakaunawa. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Alam ko na ang lahat. Bago pa man ako pumunta rito, alam ko ng lahat ang mga baho ninyo. Pati na rin ang kataksilan sa akin ng tandang Teba na yon. Dati siyang albularyong kapiling ng aming tribo. Pero dahil wala siyang sariling paninindigan, nagawa pa niyang bumaliktad at sumapi sa inyo matapos niyo madaig ang aming tribo.
Napakawalang hiya ng matandang yun. Ano ka mo? Ikaw rin ang pumatay kay Mang Teban? Kailangan ko pa bang ulitin, tanda? Alam ko na ang baho ninyong lahat. Nagkunwari lang akong nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay na nangyari dito dahil gusto ko lang marinig ang mga kasinungalingan ninyo. Pero ngayon tapos na ang palabas. Oras na ng totoong aksyon. Pagkatapos magsalita ni Talia, lumipad papalapit sa kanya ang alagang uwak at dumapo sa kanyang balikat. Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita ang uwak. Alam niyo ba, pinasok ni Tandang Aldo ang lihim kong pugad kanina. Natuklasan niya ang ginagawa namin ni Talia. Kaya naman bago pa siya makalabas, ay niligpit na namin siya. Ah, pinatay niyo rin si Mang Aldo. Mga walang hiya kayo. Kayong dalawang walang hiya. Mga walang puso. Tahimik na namumuhay sa sarili naming lupain ang mga katribo ko. Pero anong ginawa niyo? Kaya dapat lang sa inyo ito. Kung inakala niyo magtatagumpay kayo sa plano niyo sa akin, nagkakamali kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Dahil ang totoo, ako ang matagal na may plano sa inyo. At kitang-kita nyo naman, umayon ang lahat sa plano ko. Ngayon ay hawak ko na ang inyong mga buhay. Muli pang nagpakawala ng malakas na sigaw si Talia. Maya-maya ay kusa siyang nakawala mula sa pagkakagapos matapos malusaw ang mga tanikalang itinali sa kanya. Mabilis na gumawa ng aksyon sina Pancho at Mang Dalmasio. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, itinaas na niya ang kanyang palad. Pagkatapos ay biglang sumikip ang kanilang mga leeg, na tila ba sinasakal ng kung sino man na hindi nila nakikita. Unti-unting nanghina ang dalawa hanggang sa sila ay bumagsak na sa lupa. Sa pagkakataong yon, sila naman ang itinali ni Talia at pinaghahampas sa kanila ang pugot na ulo ng kalabaw. Mga walang hiya kayo! Pinatay niyo ang mga magulang ko! Pinatay niyo ang mga katribo ko! Ninakaw niyo ang lupain at yaman na pag-aari namin! Kinasusuklaman ko kayo! Itigil mo na ito, Talia! Wala ka nang magagawa sa nakatakda para sa'yo! Itinigil ni Talia ang paghampas, sa kanya hinabol ang hininga at matalim na tumitig sa dalawa. Kayong wala nang magagawa sa gagawin ko sa inyo! Talia, huminahon ka! Isang malaking pagkakamali lamang ang lahat. Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ang nakita at narinig mo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang katotohanan. Wala na kayong dapat ipaliwanag pa. Mukhang nagkakaintindihan na rin naman tayong lahat dito. Naiintindihan na natin ang isa't isa. Alam na natin ang kulay ng bawat isa. Pakiusap, Talia. Huwag kang magpalabon sa galit. Masisisi mo ba ako kung galit naman ang gusto kong matikman? Matapos niyo akong palamunin ng walang hanggang kasinungalingan. Ngayon ko lang din napagtanto na ganito pala kasarap ang galit. Walang kasing sarap. Kaya yun ang ipatitikim ko sa inyo. Tikman niyo kung paano magalit ang anak ng isang bulaong. Talia, wag! Maawa ka! Ibinuka ni Talia ang kanyang bibig. Hindi nagtagal, isa-isang lumabas doon ang pagkarami-raming bangaw. Lumipad ang mga yon patungo kina Pancho at Mang Dalmasio. Pinagkaguluhan silang dalawa at isa-isang nagsipasok sa kanilang mga tainga, ilong at bibig. Dahil pareho silang nakagapos, wala silang nagawa para maipagtanggol ang kanilang sarili. Nagsimula na silang umubo at mabulunan matapos makapasok ang mga bangaw sa kanilang katawan. Bago ko magpaalam sa lugar na ito, ipapatikim ko muna sa inyo ang pinakamabagsik na bahagi ng kapangyarihang ipinasa sa akin ni Inay. Manood kayo kung paano ko itatanim ang impyerno sa inyong mga katawang lupa. Pagkatapos noon, pumasok si Talia at nagtungo sa kanyang silid.
Inilabas niya ang isang bag na hindi niya ipinapakita kay Pancho. Doon nakalagay ang sarili niyang mga kagamitan sa pambabarang. Kumuha siya ng litrato ni na Pancho at Mang Dalmasyo. Sinulatan niya ang mga ito sa likod gamit ang pulang tinta. Pagkatapos ay itinupi niya ang mga litrato at ipinasok sa isang malaking garapon. Maya-maya, may ipinahid siyang langis sa kanyang tiyan. Ikinalat niya yon hanggang sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, nangasim ang kanyang sikmura at unti-unting sumuka. Ngunit hindi likido ang kanyang iniluwa, kundi isang ahas. Ang isa sa mga kapangyarihan ng kanilang tribo ay lumikha ng sarili nilang hayop o insekto na kanilang gagamitin sa pambabarang. Ganoon kalakas ang kanilang kapangyarihan, hindi na nila kailangang kumuha ng hayop o insekto sa kalikasan dahil kaya nilang gumawa noon mula sa sarili nilang katawan. Mas malakas ang nagiging epekto noon sa kanilang biktima kumpara sa mga insektong hinuli lamang sa labas. Kaya naman ganoon na lamang katindi ang inggit ng tribo Azakul sa mga bulaong. Maya-maya, binuhat ni Talia ang ahas, pagkatapos ay dahan-dahan itong ipinasok sa garapon. Sa kanya ito sinabayan ng isang orasyon. Pagkatapos ng bahaging yon, dinukot niya sa isang bulsa ng bag ang nakatuping papel. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya ang mga itim na butong may pagkakahawig sa mga buto ng papaya. Kinuha niya ang mga buto at taimtim na binulungan. Pagkatapos ay ipinasok din niya yon sa loob ng garapon. Maya-maya, kumuha naman siya ng blangkong papel at may isinulat gamit ang pulang tinta. Isang mahabang dasal na tanging siya lamang ang nakakaalam. Matapos mapuno ng sulat ang papel, itinupi niya yon at patayong ipinasok sa loob ng garapon. Maya-maya, sinilaban niya ito gamit ang posporo. Nang magliyab ang papel, doon niya isinara ang garapon at itinaas, saka muling nag-usal ng orasyon. Nang kumalat na ang apoy sa loob ng garapon, doon pa lamang siya tumayo at naglagay ng saplot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay muli siyang lumabas para silipin ang kalagayan ni Mang Dalmasyo. Gaya ng inaasahan, nagliliyab na rin ang katawan ng mga ito. Tinutupok sila ng apoy, ngunit hindi sila nalulusaw. Ramdam din nila ang matinding hapdi, kirot at sakit ng apoy na kasing init ng impyerno. Habang nagliliyab ang kanilang mga katawan, may malaking ahas din na lumabas sa kanilang bibig. Pagkatapos ay tinuklaw nito ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Mabilis na kumalat ang kamandag sa kanilang sistema hanggang sa tumirik na ang kanilang mga mata at nagsuka ng dugo. Kasama noon ang mga gagamba at alupihan, at ang mga hayop na yon ay kumapit sa kanilang katawan. Pagkatapos ay walang patid silang pinagkakagat. Patong-patong na sakit ang kanilang naramdaman, pero hindi sila namamatay. Dahil dito, sila na mismo ang humiling kay Talia ng kanilang kamatayan. Talia, parang awa mo na. Patayin mo na lamang kami. Patayin mo na lamang kami. Masyado naman kayong sinuswerte kung papatayin ko na lang kayo agad. Magdusa muna kayo dyan! Habang sumisigaw dahil sa paghihirap, tinalikuran na sila ng babae at handa ng lisanin ng lugar na yon. Tapos na ang kanyang misyon. Naipaghiganti niya na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at pati na rin ng kanyang mga kabaryo.
Habang patuloy na nagdurusa ang dalawa sa walang hanggang kaparusahan, naaaninag nila sa di kalayuan ang babaeng nakaitim. Walang iba kundi ang tunay na ina ni Talia na si Paloma. Matalim ang pagkakatitig nito at kahit walang ekspresyon ng muka, tila masaya ito sa nararanasang parusa ng dalawa. Isang kaparusahan na tanging ang pinakamakapangyarihang mambabarang lang ang pwedeng makagawa. Dahil hanggang sa kanilang kamatayan, mararamdaman nila ang sakit noon. Lingid sa kaalaman ng dalawa, 1 taon ang hihintayin bago malusaw ang kanilang katawan at tuluyang bawian ng buhay. At sa kabilang buhay naman, ganoon pa rin ang mangyayari sa kanila. Lalamunin ng apoy, magsusuka ng malaking ahas at tutuklawin at pupunuin ng kamandag ang kanilang sistema. Pagkatapos ay walang tigil na kakagatin ng mga gagamba at alupihan. Noong gabing yon, tuluyan nang nagwakas ang paghahari ng mga asakul sa baryo. Habang nasusunog at pinapahirapan ng mga hayop at insekto ang dalawa, nasilayan din nila kung paano gumuho ang buong lugar na yon. Samantala, isa-isa nang bumagsak ang mga puno at kabahayan. Pagkatapos ay natabunan din sila ng bumubulwak na lupa. Ngunit hanggang sa ilalim, patuloy pa rin silang nasusunog at pinapahirapan ng mga insekto. Walang katapusang pagdurusa. Bago tuluyang gumuho ang naturang baryo, matagumpay nang nakabalik si Talia sa dalampasigan. Mula roon ay nakita niyang naghihintay sa kanya ang malalapit niyang mga kaibigan na sina Vincent, Joven at Dravino. Sa lahat ng kanyang mga kaibigan, ang tatlong ito lang ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao, pati na rin ng tunay niyang plano. Makalipas ang 3 taon, malaki na ang pagbabago sa buhay ni Talia. Isa na siya sa may mataas na posisyon ngayon sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil sa kanyang talino at kasipagan ay mabilis siyang na-promote sa kanyang trabaho. Ang baryo naman sa isang liblib na lugar sa Siquijor ay nabura na sa mapa matapos matabunan ng pagguho. Ibang-iba na rin ang itsura nito ngayon dahil sa mga nagdaang panahon, pinatayuan na rin ito ng mga bagong establishmento. Sa kabila ng mga tagumpay na dumating sa buhay ni Talia, hindi pa rin niya tinalikuran ang lahi na kanyang pinagmulan. Nananalaytay pa rin sa kanyang dugo at kaluluwa ang kapangyarihang ipinasa sa kanya. Yun na lang ang tanging alaala niya sa kanyang pinanggalingang lahi. Nangako siya sa kanyang sarili na gagamitin niya lamang ang kapangyarihang yun sa makabuluhang dahilan. At kung kinakailangang ipagtanggol ang kanyang sarili sa anumang panganib na darating sa kanyang buhay. Ang haba na. Isa na naman pong magandang kwento para sa inyo, mga kaibigan. At dahil dyan, meron na naman po tayong shout out. Siyempre, sisimulan natin kay Romelyn Aquino at kay Mark Lawrence. Hi kay Josephine De Los Trinos from Japan. Hello po kay Alma Vanguardia. Kay Rosalina Bogayong. Hello kay Michelin T. Kay Joshua, Tonji, John, and Giza Nicole. Hello po kay Ana Maria Lanza. Kay Janet Cisneros from Dubai. Hello kay Girly Fabila from Israel. Hello po kay Hannah Maylin Sesgundo from Tawi Albay. Kay Kurt Mina. Kay Tomas, Troy, Tresha May, Axel Rose, and Maria Rosalie Galandes. Hi po kay Maura 620. Hello kay Jude Ringor Soriano. Hi sir. Hi po sa family ni Anita Cerezo from Malasike, Pangasinan.
Hello kay Len TV, shout out sa mga taga Bacolod, syempre. Hello po kay Michelle Cubeco, kay Vicky Yabut, kay Sakinder Brethart from Kuwait. Hello kay Marivic Orcajo from Bislig. Hi kay Sofia Yoshida, Camuen and Trinidad family from Sali, Camuen. Hello kay Christine Angela Grefaldia. Hi po kay Ninot, sabi ni Lola Zenaida, mag-aral kang mabuti. Hi, hello kay Irene Arce from Kalamba, kay Agnes from Kamsur, kay Lydia Lopez. Hi kay Uncle Ramil from Barner Baki, Sir John San Miguel. Hello kay Rosette Ersando, kay Peanut 941, kay Laya Dana Rose, kay Rai from Cabuyao, Laguna. Hello kay Erlene May Kayabyab, kay Jocelyn Mariano from Jennifer Sacris, kay Alma Naong from Kuwait. Hello kay Margie Banosong. Hi po sa nanay ni Juliet Zagales. Kay Russell from Hana Maylin Sesgundo. Hello kay Norsam Dalgan, kay Najma Usman from Riyadh. Hi po kay Lori Joy Lagrimas from Malaysia at kay Maria Consuelo Benitez. Magandang araw po at maraming salamat sa suporta nyo sa Kwentong Enteng.